may nabaton kita nga kopya, although there are some nga nagsugid man katon nga circulate on Konoraya sa ibang pagid nga mga tao, no, sa Isla Boracay. But para sa benepisyo man aton mga pumuloyo sa mga Malaynon, Boracaynon particular, ay basahon ko, no? Di siyempre forward man kakon, and these people nga nag-forward kakon are expecting that I will give justice to this issue, no? Mga kaabyanan, utambalon nga talakayon ko alunon ko ra, alang ipanguli ko ra, no? Kundi talakayon because this is an issue nga may interest sa publiko. Okay. And this is about the Chief of Police makaron, Itbanwang Malay. Si Colonel Didios. No? Si Colonel Didios. Basahon ko lang rong kaungdan sulat, and later on, i-plaster man katodong Reynald, rong sabat Chief of Police, no, nga natungdan or ni Didios kana. Okay? Sulat raya nga ginpadala last December kay General Flynn Dongbo, Director Police Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Dear Sir, I am a supporter of the English sumataragali ay base karon kun may mahangit nga aklanon sa New Jersey nga magsakit to anang tinga, no? Tinga. Ma'am Lori, hindi lang ikaw magpamati, no? Bangod ro ako nabi nga pagbasa karahay bukon islang. No? Hindi ko pag islangon, so base magdugo ro imong dulonggan, paki-off lang ro imong monitor, ma'am, no? Todo Latiko. Todo Latiko. Ginawarningan ta kalagi ay mahaba-haba tabira ag puro English ra, no? Di man may lakot man gani nga Tagalog, halo-halo. Okay. But dear sir, I am a supporter of the PNP. Okay, so supporter ko siya ay PNP, and I cannot reveal my identity for my personal protection. So, siyempre, di mo magpakilala because police abiro anang nga ginareklamo. Sayon man kamo may mga pulis nga mayad man magpinulis. Okay? Mga abyan, dali lang gida. I only wish to inform you of disturbing matters that have been the topic of the Malay community regarding the PNP. Ginapasayod ko lang kimo, RD, rayang disturbing matters. Kung sa aton pa makatulublag na mga issue nga naga-circulate makaron sa mga Malaynon sa community, actually not all, no, hindi man tanan nakasayod kara, but there are some businessmen particular and officials of Malay nga ginaistoryahan about sa rayang Chief of Police Itbanwang Malay. For delicadeza, please instruct Police Chief Colonel Didios not to treat businessmen in Boracay like milking cows. Grabe nga akusasyon. Ginahinyo for delicadeza kuno si RD nga kung pwede instruction na naroan nga Chief of Police nga si Colonel Didios nga hindi niya man pagtratuhon rong mga negosyante sa Boracay nga mat sa mga gatasan. Oh. Gatasan, ha? Parang gatasang baka. Why? O, bakit? His family, anak ko ng pamilya,
has been staying at La Carmela. Carmela Hotel sa Boracay kay nung Boyso, no? For free, libre. Libre imaw nga nagatiner. You know, this is unethical. Kung matuod. He has been staying at La Carmela for free since March. Wow, magwa 1 year na. He requested Kuya Boyso for discount. Umpisa ko no, nag-request lang raya nga Chief of Police nga si Didios. Sa tag-ana it La Carmela na si Boyso, it discount. Pero noong sinabing libre, siyempre, negosyante ka, Chief of Police yung nagre-request, sinabihan na lang siya na, Sir, libre na lang po. Parang gano'n, no? Pero, umabuso naman. Umabuso naman. It is almost 1 year at andyan pa rin. Just imagine when Boracay will open full blast. Baka buong Aklan na po idadalhin na niya at libre. Hindi man siguro Hindi man siguro. No. Mabait po si Kuya Boy. May-ari ng La Carmela, no? Pero dapat siguro wag namang abusuhin at puro na lang si Chief at Mrs. niyang mas matapang pa sa kanya ang chismis na yun ng mga taga La Carmela. So, pinalalaman ng mga staff, management ng La Carmela, itong nangyayari, so sila rin yung pinag-uusapan. Oh, ito pa. Even the hair salon in front of the police station is complaining. May salon kuno sa Atubangit Police Station. Ang nagareklamo. Sige be, ang tunan taabira, no? Tuod rang ginahambal ng dangara. Because they have been giving free haircut to his whole family for free for almost 1 year. Grabe. Nagreklamo na kuno ang salon. Bangod nga magpasalon kuno ang pamilya, even siguro si Colonel Didios, ay nagapalibre lat nagpapalibre lang. Kung kailan pong pandemya na konti lang ang customer, doon pa nila sinagad ng libre. Next, si Henry Chusoy of Henan Hotels is also very angry. Galit din daw ang may-ari ng Henan, si Sir Henry, because his employees, yung mga empleyado ng Henan, are always fined 2,500 each for violation of curfew. Ginadakop ro mga empleyado ang ginapabayad it 2,500 dahil daw nag-violate sa curfew. Mga pulis Boracay under sa leadership ni Colonel Didios. Mayor Bautista already clarified, klaro na kuno ni Mayor Bautista, that employees going home at night, mga empleyado ba lang nag-duty sa gabi, are exempted from the curfew. Siyempre, hay nagapauli kung sanda, wa man sanda nagawarang-warang, halin sa trabaho, siguro hindi man makaigo rong 1 oras para sandahay mag-closing, mag-preparar, ag magbantay it sa lakyan, hay ginadakop ta kuno, ag ginapabayad it 2,500. Hindi naman po kasi mapagbigyan ni Sir Chusoy yung pareho na ginagawa ni Sir Chief kay Boyso na magpalibre. Ganon. So, Boyso, tapos 60% pala ng fine
sa PNP napupunta. Ganon. 60% ng 2.5 sa pulis daw napupunta ayon dito sa sulat o reklamo. So, ibig sabihin, magkano yung 60% ng 2,500? Kagali. Kada dakop it police, may 60% sandang a share. 2,500 times 0.60%. 1,500 nag-aagto sa pulis. So, bot lang kung matuod ra, no? Mga tanon tabirong LGU kara. Kung may share gid man, kati ticket it local government of Malayrong ginagamit sa pag-enforce it pag-enforce it curfew ordinance sa penalty nga 2.5, no? So is it true nga 60% karon ginatao nga share sa PNP Malay? Todo Latigo. Todo Latigo. Di man ko magpati, gagwa ka mas mabahol patarong nagaagto sa PNP kaysa sa local government. Fine tara, no? Pahirap sa mga tao na minimum wage. It means yung sweldo ba? Minimum lang. Tapos, pabayaron ka at imo it 2,500 ay bago unabtan ka it curfew ay pauli kagon halin ka sa trabaho. Kung makatarungan ra, kung matuod ra, no? Without permission or courtesy man lang, he is boarding the private speedboat of private resorts. Walang puno paalam, walang kortesiya. Dumarating lang daw si Colonel Di Dios, kung sa Kagban man yan or Katiklan, basta may speedboat na kaya-standby, dire-diretso lang siya, walang kortesi, wala mo nang paalam sa may-ari ng speedboat kung sino man. Wow! do hari, no? Kung maabot imaw, bisan may nakasakay ina nga pasahero nga nagbayad para rintahan ng speedboat, naling kung matimingan kuno nga maabot imaw, hay hawa rong tanan, ag makisakay ta imaw sa speedboat. Todo Latigo. Latigo. We have clients who paid for privacy. Then suddenly, gugulatin niya na lang rong crew. Yung crew, gugulatin. Boat captain tuloy ang napapagalitan dahil nga sa bad reviews ng customer. Kung yung sulat, gugulatin. Siyempre may mga pasahero, ginarintahan ng speedboat. Kaibahan doon sa andang nga ginabaydan nga services. No? Mga hotel, private speedboat. Alin kay kung umabot imaw, bisan may nakasakay ina nga mga pribado, nga mga turista, kung sino man, masaka na ta imaw. Ay hindi man imaw pwede nga balibaran kapitan it speedboat, ay siyempre chief of police, mga kaibahan paguro nga mga alagay paginana. So siyempre, nagareklamo rong mga nag-arkila o rong mga turista na bakit tayo kulbaan ka man imo kung ikaw turista, kulbaan ka mat imo nga gulpila ta may sumaka nga mga pulis ang kapin pa kung may mga dala nga mga M16. Todo Latigo. Todo Latigo. Sa aton pa ano to, may gira ba dito? So siyempre nag-post it reviews sa social media rong mga customer or mga turista ag gina-mentionan daraya nga mga incidents. No? So it's a bad reviews, and kung may bad reviews, napapagalitan ng may-ari ng mga speedboats, ng mga hotel owners, yung kapitan it speedboat. Makon mo nga nadamay. Kung matuod, kung matuod. No? Businessmen in the island are already hiding from him. Panago na ang mga nagtatago na raw yung mga negosyante sa kanya because of his non-stop asking for free accommodations and meals for his family. Todo Latigo. Todo Latigo. Sabi nga aligasyon ba? As well as for monetary donation for his never-ending beautification projects. Pero may guro ka pang solicit, no?
maluwas kuno nga nagapangayo it libre nga akomodasyon kung may mga bisita imaw, pamilya, libre nga meals, pangayuan pagidit mga solicitation kay may anak kuno nga mga beautification projects never ending. The owner of Andox, is hiding from him because in the past she donated rice to the station. Dati kuno ang Andox naga-donate it bugas sa Boracay PNP. But because of the pandemic, she can no longer give. Dati sarado man pandemic wat kita, so wa kun sandait may magabayad sandait buwis, but pero mga paayuda nanda sa pulis nga bugas nagpundo. Pero last month puti ang brand new van na private vehicle ng Andox, brinaso ni Sir Chief para gamitin ni General Eliazar. Nadumduman ko ra, nagpaburakay si General Eliazar. So, imbis daw na sagutin ni Sir Chief kahit gasolina man lang, dahil hiniram nila yung private vehicle ng Andox, baliktad at hinanap si Madam at araw-araw para hingan pa ng mas maraming suporta tulad daw ng dati. Pandemic nga. Grabe Laging pangayuan na naman ito yan, hindi ka ba pwedeng magbigay ulit ng bigas sa place? Okay. In the past, the LGU used to donate, ang local government daw dati ng Malay, used to donate 15 sacks of rice. But now, it is converted to cash. Ayaw na raw tumanggap ng chief of police ng bigas. Nya cash na lang. Pina-convert daw ni chief sa cash. Wala naman daw nakukuha ang mga pulis na meal allowance sa cash na yan. Na conversion ng 15 sacks of rice. So, saan napupunta? Kung totoo man ito, I don't know kung pumayag ang LGU, kung totoo ito, na cash na lang ang ibigay instead of bugas, saan naman napupunta yung cash? Kasi wala naman daw nakukuhang meal allowance ang mga pulis. Todo Latigo. Todo Latigo. Mahaba-haba para, no? Mahaba-haba pa. Yung karugtong, bukas na lang. Okay? Abangan nyo bukas, may part 2. Medyo mahaba, abi. Mga kaabyanan, no? And also, may sabat in fairness, no? Mga kababayan, may sagot naman po. Pinatanong ko, pinakontak ko kay Katodong Reynald, si Colonel De Dios. At alam naman ni Colonel De Dios na may reklamo sa kanya. At siyempre, kinuna natin siya ng kanyang reaction. So, ano ang sagot ni Colonel De Dios? Well, tomorrow, no, buwas na lang, para matawan tagilid malawig-lawig pa nga tiyempo, mahaba parang sulat nga ran. Daywa abira kapahina, mga igmanghod, no, mga kababayan. So, rong part 2, di anay ka mo maghusgar, ha? Tawan naton it benefit of the doubt si Colonel De Dios. Bigyan natin siya ng benepisyo ng pagduwa-duwa, mga abyan, in fairness, because this is just an allegations, no? Allegations pa lang ra, statement ra coming from the complainant, no? So, parang patas, yung try man naton imaw nga maabot. So, hindi anay ka mo maghusgar, hindi anay magambal nga mo, grabe man gin nga chip, hindi pa. Ambal ko gani sa inyo, kung matuod ra, grabe. Pero kung hindi man matuod, well, so, hindi, grabe, no? Hindi pa Latigo. Latigo. Again, no, mga abyan, ako na mismo nagsasabi sa inyo, in the interest of balanced reporting and tawag ka ra, para ba lang matawan man mo at kahigayunan, wag po muna tayong maghusga, no? Ako po, hindi ako nag-judge, no? Again, as I said, no?
masasyak ka lang sa mga sinasabi rito. But again, kung totoo, baka naman hindi totoo at sinisiraan lang si Colonel De Dios, di ba? So wag muna tayong humusga. Tapusin natin tong sulat, alamin natin yung sagot niya, then doon natin pag-usapan kung dapat ba siyang talagang disiplinahin ng PNP Regional Office 6. Todo Latigo. Todo Latigo. And of course, we will try to get in touch with the PNP Regional Director para malaman din natin kung ano yung aksyon na ginawa ni General Dongbo after na natanggap niya ang reklamong ito laban kay Colonel De Dios. Bukas po, Tagalog ko para maintindihan ni Colonel. Tagalog kasi si Colonel De Dios. Todo Latigo. Latigo. Baka sabihin niya, ano ba yung sinasabi ni Calvo na yan? Hindi ko maintindihan Okay? So bukas po, bigyan natin ng part 2 ito at yung sagot ni Colonel De Dios kay Katodong Reynald ay i-present din namin sa inyo. And we will have more follow-ups about this, mga kababayan. But tomorrow, dahil kulang yung oras natin mahaba kasi, mga kababayan. Standby! I-plaster taanay rong second part of the series. Kurayang sulat itsang ka concerned citizen Boracay na ginpadala kay PNP Regional Director General Frin Dongbo sa Camp Delgado, Iloilo City last December. Kahapon nga ni ay ginbasa naton rong pila ka mga nauna nga mga paragraphs, kurayang reklamo, particularly rong ginatumod di karahay rong pagtiner kuno ni Colonel De Dios, yung Chief of Police Itmalay, sa La Carmela for almost 1 year na or since March last year. For free. Nga abuso na kuno ng mga kaabyanan. And maluwas karon hay bukod lang itimaw kundi patiruan ng pamilya, asawa, pati kuno rong pagpasalon sa salon ina sa Prente it Boracay PNP Station ay nagareklamo man bangod nga ina ta nagapina gapasalon ng pamilya ag nagapalibre ta o nga wa nga ni kuno it customer sinagad pa ng palibre. And also ang mga empleyado kuno it Henan Resort nga pag out sa gabi before ag maabutan it curfew, maabutan it curfew hay ginadakop ag gina-penalize to pay 2,500 pesos each, wherein 60% kuno kara hay nagaagto sa PNP. Another complaint man is that kung mag-abot kuno sa pantalan si Colonel De Dios kaibahan kung sino paro ana nga mga alalay ay dire-diretso la kuno nga nagasakay sa mga private speedboats at mga private resorts nga nagakakibot ro mga customer or mga turista nagulpi lang nga may nagasulod nga mga armado nga tawo or do uniform kwan ba larong privacy nga nag-hire ka nga ni it speedboat parang ikaw lang gagulpit ako nga nagasaka rong grupo nga ni Colonel De Dios mga kaabyanan pati kuno ang salakyan it undocs nga brand new ginamit pag-abot ni General Eliazar wala man lang pagpagasolinahe ag makaron hay gusto pa kuno nga pangayuan it rasyon it bugas non-stop asking for free accommodations and meals sa mga businessmen and as well as for monetary donation for his never-ending beautification projects. Ag dati kuno nga local government unit Malay nga naga-donate it 15 kasako it bugas. Basic on monthly para sa Boracay PNP hay gin convert kuno ni Colonel De Dios sa cash pero wa gon it meal allowance nga nagatupa
na supposed to be kung gin-convert gid man sa cash, ay dapat may mabaton nga meal allowance lang nga cash man, o i-divided by bala, no? Mga biyanong cash para sa mga pulis. Kabaylo it pagkadula it 15 kasako nga bugas. Ay uwa man kuno. Okay. So, ina kita natapos kahapon nga adlaw. Todo Latigo. Todo Latigo. Medyo tatagalogin lang po natin kasi si Colonel De Dios yata ay Tagalog. Taga saan ba to si Colonel De Dios, Katodong Reynald? Basta hindi siya Aklano, di ba? Di man siya Ilonggo, no? Tagalog. So ganito, karugtong po nung reklamo, please also instruct Chief to observe good manners and right conduct. He has many occasions publicly shamed officials of the municipality. Nga ginapahuyan niya kuno pilang kaokasyon na. No? Ro mga opisyales it banwang malay. The MDRRMO Chief Catherine Fulgencio. O, na-mention? Si Ma'am Catherine O. Naiyak na lang sa galit at hiya because of his habit of publicly shaming LGU officials during meetings. Other officials that he scolded in public is the tourism chief, Felix de los Santos. Oh. Todra? He also went too far to recommend the removal o grabe ha. Nag-recommend pa kung imaw nga i-remove rong municipal social worker na gusto sana siyang kasuhan ng unjust vexation. Todo Latigo. Latigo. Ba? Ganon? Mataas po palagi ang boses niya tapos ang tingin niya sa mga tao dito, mga probinsyanong bobo at walang alam. Dahil po sa masamang ugali ni Chief, hindi na libre ang mga pulis ngayon sa bayad sa jetty port. Dati ginalibre, ngayon pinapabayad na. Dahil daw sa ugali ng Chief of Police na si De Dios na masamang ugali. When he visit the municipal officials like the Treasurer, General Services Office, and the Mayor, he is wearing the black combat uniform with parang puti on his chest. Sobra na po. Terorista ba ang mga taga-LGU at harap niya ang baril niya sa mga mas matanda sa kanya? Para sigurado yung request niyang gasolina at pera. May nag-file na po sa ombudsman ng kaso laban kay Chief dahil nag-file sila ng ng kaso siguro to, no, sa tao na involved daw sa illegal gambling na pilit nilang pinapaamin. Dinismiss po ng piskal ang akusasyon. Mahilig din po siya mag-name drop na bata daw siya ni Chief PNP na si General Sermones. Sana po kunin na lang siya ng general niya at huwag na lang siya dito. Ang ugali po niya pang Manila na lahat ng negosyo kailangang magbigay ng patong. Hindi naman po kami illegal. Nakakatakot po siya sa amin na Malaynon at Aklanon. Hindi po siya nababagay dito. We are praying for your proper decision. Sincerely yours, Boracay Concerned Citizen. Latigo. Okay. So, itong sulat na to ay pinadala po sa PNP Regional Office 6 last December. And nitong nakaraan lang, pinadalhan na rin tayo ng kopya. Ngayon, kung titingnan mo po yung mga akusasyon na sinabi dito, na mga maling gawain ni Colonel De Dios ay talaga naman pong
hiya at nakakainit ng ulo. Kung totoo. Kung totoo. Okay? Again, we are giving him the benefit of the doubt. Okay? Pero ang dami, Ang dami, no? Parang sabihin na nating meron man ditong hindi totoo, pero sa dami nito, baka kahit isa rito, mayroong katotohanan, no? At ang dami niyang alam, Sabi ko, yung gumawa nitong reklamo na to, parang ang dami niyang alam tungkol kay Colonel De Dios. Imagine na consolidate niya lahat ng ito. Grabe, Parang sinundan talaga niya yung buhay ni Colonel De Dios sa Boracay na alam niya lahat. Alam mo, kung isang tao ka lang, civilian ka, halimbawa, na hindi ka naman malapit kay Colonel De Dios, hindi mo malalaman itong mga ganito, no? Hindi mo malalaman itong mga pangyayaring ito. Okay? May malaman ka man siguro, isa lang. Pero kung lahat ng ito ay alam mo na pinaggagawa ni Colonel De Dios, ibig sabihin, duda ko, ang may gawa ng sulat na ito, baka pulis din. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikiling. Kung ganito karami yung alam niya kay Colonel De Dios, ibig sabihin malapit din ito kay Colonel De Dios. Sino bang mga malapit kay Colonel De Dios? O yung mga pulis? Sila dyan na nakakakita, nakakaalam. Kaya sabi ko, kung negosyante lang halimbawa ito, o mag-usap-usap man sila, ang hirap naman ang dami nitong akusasyon na to. Dami. Hindi mo na mabilang. Pati ba naman yung salon sa harap ng police station, alang-alam-alaman mo pa. Na nagpapalibre dyan. Di ba? Yung mga ganun ba? Anyway, po naton sa linya si Katodong Reynald Banjola, no? Kuan imaw, tawag ka na. Pamangkot ko through Katodong Reynald. Si Katodong Reynald abirong close contact man may close contact. I mean, may communication sila. Sa akon, abi, wala nga sabat si Di Dios. Pasensya ka na, Colonel, naalala mo nung nakaraang taon na hindi mo ako sinasagot. Kaya mula noon, sinabi ko na sa sarili ko na ayaw mo akong kausap. Kaya kahit may mga isyong ganito, hindi ako tumatawag sa iyo ng direkta. Suplado ka kasi. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikiling. Suplado ka kasi, Colonel. No? Akala mo kung sino ka, nakaapak ka lang sa Boracay, akala mo kung sino ka na, no? Sobrang suplado mo Okay? Kaya pasensya ka. Pag may mga ganitong issue, hindi ako makipag-usap sa'yo. Reporter ko yung utusan kong makipag-usap sa'yo. Ako na nga yung nagsiset ng interview sa'yo last year. Ini-snub mo ako. Kung hindi ka ba naman... Todo Latigo. Todo Latigo. Por Dios, por Santo. Okay, sige. So, si Katodong Reynald, inutusan ko, Ronald, kausapin mo nga yung chief of police ng Malay na yan kung anong ma-comment niya dito sa mga laman ng reklamo na to na nakarating kay Colonel Dungbo. Si Katodong Reynald, anong sabat? Radyo Todo Live Report. Ronald? Katodong Jonathan, try naton nga maabot orong linya ni Lieutenant Colonel Don Dexy De Dios, no? Matapos siya nakaabot ng nga complaint. Ano ganing first name niya? Don Dexy De Dios. De Dios. Sabi nga pangalan, no? Pang Don talaga, hindi pwedeng mabuhay, mahirap to kasi Don ang pangalan pa lang, feeling Don na kaagad no? Kaya pala yung lifestyle niya parang Don. Oo. Loan dito, London. Utang dito, utang don. Palibre dito, palibre don. Abuso dito, abuso don. Sige, Don Dexy De Dios. Okay, ano ko no?
Pag text ko kana, nagtawag matimaw katon katodong Jonathan, no? Si Lieutenant Colonel Don Tex Didio, suno kana ka katodong Jonathan, nga mas mayad man na nga si RD lang rong interviewon katodong Jonathan may kantanan sa ginhimo nga investigation kana, no? Saray ka nga reklamo kana sa aton ka nga regional command. Kay suno kana katodong investigahan na siya. So nagkaroon din ng nag-conduct man it investigation magkuno rong regional offices kana. Oo. Tapos na kuno rong investigation dahil parang parang months para ita last month November katodong Jonathan. December 2 na receive. Oo, din dong reklamo. So sunod kana hay tapos na kuno rong investigation itaton karon nga regional command kana na found out gani kuno nga tanan kuno nga mga aligasyon saray karang nga reklamo kana hay bukon it matuod sunod kana hay demolition job lang kana. Doon ang hambay. Doon ang hambay. Sa dami ng mga pinagsasabi na to, kahit isa rito, walang katotohanan. Ay, hambay na tapos naman yung pag-imbestiga sa akin. According sa kanya. Saan sa kana? According sa pangutan-on tabi si General Dongbo. Todo Latigo. Latigo. Sige. So, kuana? May tawag na? May investigation man gid gali nga nakandak ng PNP Regional Office 6. And we do not know kung ano ro anda nga findings, no? Sa anda nga investigation. So we will find out katulong Reynald, no? Okay. So, ibig sabihin itong mga allegation na to as part of the due process of the PNP Regional Office 6, sinagot na raw niya sa PNP. Tama yung kakaintindi. Sabi niya kasi tapos na yung investigation na yan at untrue lahat ng allegation sa akin, demolition job lang. Yan aron na nang ginpadagang nga mensahe katodong yatan. So mas mayad ko no nga si RD gat arong interviewon para nga hindi ko na mangin self-serving katodong yatan ko imo maghambal may kantanan sa nga reklamo, no? Pero may mga impormasyon na kita na baton sa ato mata makilaga katodong jatan bangod sa nga reklamo ay medyo 2 times na imo na papanaugan it relief order si Colonel de Dios katodong jatan, no? Siguro tag ginahimo or nga investigation kana sa nga reklamo sa aton nga regional command. Na panaugan it relief order nga man nga wa imo na relieve. Ay i-text ko lang kimon duna. Abe, sige be, kay ako na lang mapare. Ganun ba? Malakas ba to si Colonel Didios? Talaga, malakas ha? Doon ba eh? Doon kasi, no? Basta doon. Colonel, malakas ka pala. Sige nga, testingan natin yan. No? Sige nga. Alam mo katodong Reynald, ganito, Colonel po, no? Colonel, ganito po. Alam mo, hindi naman dahil nagsagawa na ng investigation sa iyo yung PNP Regional Office, sasabihin mo na lang na hindi mo na kailangang magpa-interview sa amin, magpaliwanag pa. Si Colonel Dongbo na lang. Okay. Alam mo, number 1, kita mo, Colonel, para sa iyo to ha. Colonel Dongbo, no? Dongbo. Colonel Didio, sir. Ito po, para sa iyo. No? Kasi, nakarating sa amin yung, hindi naman si General Dongbo yung nagbigay sa amin ng copy ng complaint sa iyo. Diba? Kaya, priority namin, dahil ikaw yung inaakusahan dito sa letter, dapat ikaw din ang magpaliwanag before the public. Kita mo, sabi mo, nag-conduct na ng investigation PNP Regional Office 6. Hindi man lang naglabas ng paliwanag yung PNP Regional Office 6 sa kanilang findings para maikalat sa publiko at kung ang findings nila ay lumalabas na walang katotohanan itong mga aligasyon sa'yo, di sana natulungan ka na malinis yung pangalan mo. Kasi itong sulat na to, kumakalat na to, halos karamihan sa mga mahahalagang tao sa Boracay. At salamat dahil sinama nila ako sa mga taong padalhan. No? Mahalaga rin pala ako sa Boracay. Yeah.
Okay. Bakit yung si Pan ba may kopya nito? Wala, no? Ako lang. Ibig sabihin, mahalaga ako sa Boracay. Yung ibang mga kilala ko, wala kopya, hindi nila alam to na may mga ganito. Okay? So, Kernel, paano ka ngayon matulungan? O, paano yan? Gusto naming iparinig yung side mo. Gusto naming ma-counter mo isa-isa itong mga pinagsasabi dito before the listening public dito sa programa natin. Okay, para sa iyo yan, ha? In the interest of balanced reporting. Pero ikaw na ang tumanggi, Katodong Reynald, ha? Iwanag na. Sinubukan natin siyang kunan ng side at siya nang tumanggi na ano raw, si General Dungbo na lang. O hiningan ko siya ng number ni Dungbo para si General ang tawagan natin. May forward mo nga number, Katodong Jonathan, ni Kuan, parang ano tala, parang AD camp ni RD. Si Police Lieutenant Colonel Brian Gregorio. Okay. Forward na number pati kay forward mo sa akin, Hal, no? And I will set interview tomorrow sa kanya. Okay, no problem. Puntahan ko na lang kaya sa opisina. Ay, nako, Katodong Reynald, no? Don! Ay, Diyos ko, Don. Sarap mamuhay kung Don. Wapa ka mo nakita. Kita yan. Ewan ko, ano bang itsura nito personal, Katodong Reynald? Ano ay, mga taas-taas, mo rin siguro mga 5'11" or mga 6 ron. Mayor, no? Hindi, lateral nga mo ra. Ha? Lateral. PNP. Okay. Sige. Anyway, hindi kami nagkita, hindi kami nag-uusap nito. Kinausin na ikaw eh. Oo nga, galit daw siya sa akin. May mga kinakausap siya ng mga kakilala ko rin. No? Galit daw siya. Kernel, galit ka sa akin, Kernel? Baka gusto mo akong sabunutan, pwede rin. Kernel, walang personalan, trabaho lang. No? Okay. Hindi naman pwede kasi na yung mga ganitong bagay, this is a public interest. Seriously, Kernel. Police kasi ang pinag-uusapan dito and I am advocating against abuses of PNP. Kernel, galit po ako sa mga abusador ng mga police kung alam mo lang. Maraming dumaan na chief of police sa Boracay, naging kaibigan ko dahil hindi abusado. Kung alam mo lang kung paano ako tumulong sa PNP, basta walang abuso. Pero pag nakakarinig ako ng mga pulis na mga abusador, nagagalit po ako, Kernel. Ginagawa ko po yung aking trabaho bilang mamahayag. Kaya wag kang magalit sa akin kung ganito ako sa iyo kasi hindi maganda yung vibration ko sa iyo. Imagine sinukladuhan mo ako. Ha? So hindi maganda. So pero hindi ako bias sa iyo, ha. Binibigyan kita ng time na pakuha yung side mo, ikaw naman yung tumatanggi, so wala tayong magawa. Latigo. So, nililinaw ko lang, Kernel, no? Baka may mga nagsasabi sa akin, hinahanap mo daw ako at galit ka sa akin. Karapatan mo yan, Kernel, no? At kung ano man yung gusto mong gawin sa akin, diretso mo yan. No? Basta tayo ay ginagawa lang natin yung ating trabaho. At itong mga sinasabing, yung mga allegations na to, Kernel, hindi kasi ito simpleng aligasyon lang. Yung mga sinabi rito, ito yung mga bagay na hindi ko nagugustuhan. No? Kaya ako galit na galit ako pag may mga pulis na maraming hinihinging pabor sa mga negosyante. Alam mo kung bakit? Kernel, alam mo naman yan. Kapag nakahingi ka ng pabor sa negosyante, balang araw kung yung negosyante na yan may violation, hindi ka makakapag-implement ng batas sa kanila. Kasi may utang na loob kay. Diba? So yung mga ganyan, they are considered. Kaya nga yung mga pulis bawal tumanggap ng regalo. Pinagbabawal, that is unethical. No? Unethical.
Kaya hanggat maaari, huwag kayong hingi ng hingi. Kasi utang na loob yan. Diba? So, indirectly, corruption. Oh, you see? Kita mo? Siguro, yung iba rito walang katotohanan, pero napapansin ka kasi nakikita ka. Nakikita ka na masyado kang malapit sa mga negosyante. Imagine yung nagsumulat na to, Katodong Reynald. Ako pulis ang may kagagawa nito. Nald? Sa'yo, Gidman eh. Pulis Gidman. Doon ako pulis. Oh, kita mo na, pulis Gidman ko no. Di pulis Gidman sa tenor pa. Sa tenor pa lang. Sa dami ng alam niya, pinagsama-sama niya sa isang sulat, sandamakmak na mga allegations. Ay, kahit isa man lang dito, walang tumama. Maniwala naman sa iyo. Sa bugas siya gingaron ay siyempre kung bukod mat pulis ay hindi na masayran doon nga gina-convert sa Katodong Jonathan. Diba? Tama. Bugas. Kahit nga yung pagpapasalon ninyo ng libre, alam niya. Imagine that. Sino pa ba nang makakaalam kung kumun tao ka lang? Manong baligyak ka lang balot kamatis? Nalaman mo ba na si Kernel at ang pamilya niya ay nagpapasalon diyan sa harap ng police station at libre? Kahit malaman mo na lang kung saan siya nagpapasalon, napakahirap na eh. Yung malaman mo pang nagpapalibre. Aba! Ibig sabihin, may alam sa'yo, Kernel, yung may reklamo na to. May alam. Pati yung pagsakay mo sa mga speedboat. Na ura-urada ka lang na darating daw at gugulatin mo na lang yung crew na masakay ako. Bahala na kayo kung may pasahero kayo. Diba? Ano yung mga ganitong bagay? Sino makakaalam nito? Hindi nga alam ni Katodong Reynald to. Okay, ibig sabihin, and you know, hindi man tayo maniwala, Katodong Reynald. Kung meron man siguro ditong hindi totoo or demolition, siguro partly, but you know, kung sabihin mong lahat ito walang katotohanan. Kabo-abo, tilinga ko. Kabo-abo. Okay. Anyway, Colonel, so decision niya, no? Katodong Reynald, hindi siya magpaliwanag sa atin. Si General Dongbo na lang daw ang tanungin. Sige, tanungin natin si General Dongbo. Magpatulong ako sa kakilala ko na tawagan si Dongbo para si Dongbo na lang yung tumawag din sa akin. Kung ako lang tatawag kay General Dongbo, hindi niya ako pansinin yan, no? Pero meron akong kakilala na pag yun ay nagsabi na, uy, tawagan mo nga doon si ha? Uy, pahingan ka nun. Ha? Okay? Tago lang yan sila polis yan. Tago lang yan sila, polis eh. Katodong Reynald, no? Pag basta may kakilala ako na gano'n ang gagawin. Gano'n talaga ang gawin ko. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikilig. Sige, Colonel, good morning lang po. Katodong Reynald, thank you. So, dahil Katodong Jonathan, tumatog ka nga report, no? May kantanan sa nga reklamo sa kay Lieutenant Colonel Don Dexe de Dios. Para sa todo latigo, ako man si Katodong Reynald Banjula ng Radyo Tudak ng Bagong Radyo ng Bayan. Thank you very much, Katodong Reynald. Matibay ang paninindigan, walang inaatrasang laban. Jonathan Cabrera. These are serious allegations. Wala pong sino man ang magugustuhan itong mga pinagreklamo, sinasabi tungkol sa iyo, Colonel de Dios. No? Imagine, kung totoo tong mga to, nakakalungkot sa part ng PNP to. Sa La Carmela. Paano ngayon kung may mga violations dyan sa La Carmela? Halimbawa, kung may mga krimen na nangyari dyan sa loob. O kung ano pang mga insidente dyan, na kailangan ang responde ng pulis o kung ano man. Di ba? May biases ka na.
Kasi nakakakuha ka ng pabor. Kulang na lang sabihin protection racket. You know, the most common police pinulis na mga style sa Metro Manila. Mga lagay-lagay, mga ganun-ganun. Inuwag mong i-practice dan, okay? Again, hindi naman tayo naniniwala, pero sana, Colonel, wag mong gawin dito yan, ha? Hindi po ganyan dito at hindi po kami sanay sa mga ganyan. Yes, urbanize ang Boracay Island, pero hindi po ang utak ng mga tao. Matulungin ang mga taga Boracay. Okay? Matulungin, supportive. Supportive sa PNP, supportive sa Coast Guard, supportive sa Army, matulungin, pero wag na wag mong aabusuhin. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikilingan. Sabi ko nga, no? Na yung gumawa ng sulat na to, malapit to sa iyo, Colonel. No? Pulis nga din yan eh. Hindi ko po, makin alam na daming alam niya, oh. Sos, pati yung pagsisigaw mo kay Catherine Fulgencio, yung pag-scold mo in public kay Sir Felix de Los Santos, sa LGU, na pupunta ka sa munisipyo, you are on a black combat uniform, sabi. Tapos yung parang natiterrorize na raw yung mga taga-munisipyo pag dumarating ka. Imagine this, no? Sino bang isang tao makaalam ng mga ganito? Boracay concerned citizen, hindi naman citizens. Hindi naman siya plural, singular. So, ibig sabihin, itong gumawa nito, yung sulat na to, reklamo sa iyo, natatakot daw siya magpakilala, duda ko, baka nandyan lang yan sa tabi-tabi mo, Colonel, nag-o-observe sa iyo. Todo Latigo. Todo Latigo. Kaya mag-ingat ka, Colonel de Dios, baka mamaya mabuwisit yan sa iyo. Pag nalaman niyang sige-sige pa yung Raya balang kontrobersiya sa Chief of Police Itmalay. We are referring kay Police Colonel Don Dixie de Dios. Nang reklamo nga alin sa sangka senior concerned citizen, mga kabyanan wa magpakilala for security reason, ginpadala roan ang reklamo sa Camp Delgado sa Iloilo, sa Regional Office 6, PNP Regional Office 6. Basta kahapon, the other day, basa ko man rong kaungdan it complaint, no? Mga abyan, and we tried to get the explanation, in fairness ka na, no? In fairness kay Colonel de Dios. Sinubukan po namin siyang iset for interview, but unfortunately, hindi siya nagpa-unlock ng interview through Katodong Reynald. Pero sabi niya, wala daw katotohanan. Yung ganun lang kaiksi yung kanyang paliwanag sa text. No? Nya, hindi totoo yan. Demolition job lang sa akin yan. So, it's the summary of explanations kung ano man gusto niyang explicar. Ganun lang kaiksi. And binanggit din natin sa ating programa kahapon na yun ang sagot niya. Walang katotohanan yan at demolition job lang sa akin. Yung ibig sabihin, sinisiraan lang daw siya. Okay. Pero siyempre, Colonel, mas maganda sana na maipaliwanag mo naman. Kahit pa paano, the people deserves an explanation. Because you are a public property. No? Pag-aari ka ng publiko, may accountability ka sa tao. Hindi lang naman sarili mo yung pinag-uusapan, kundi yung organisasyon ng PNP as a whole at karapatan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ng taga-Malay, na malaman yung paliwanag mo. Okay? Kung pribado kang tao, wala kaming pakialam sa'yo. Kaya lang,
empleyado ka ng gobyerno eh. Meron kang tinatawag na public accountability. Kaya kung may issue sa'yo, sagutin mo ng maayos. Okay? So, tumanggi siya sa atin. Pero, sa ibang istasyon, nagpapa-interview. Kagabi daw, nagpa-interview siya sa Bumbo. Todo Latigo. Todo Latigo. Tapos doon niya pinaliwanag, pasagot-sagot. Sabi niya pa, yung kaibigan niyo kasi na si Jonathan Cabrera, ilang araw niya na yung tinatalakay, matagal na yan eh. Colonel, hindi ko po ito alam na may ganitong reklamo sa iyo na matagal na, December pa nakarating sa PNP. Last week lang po ito, pinadala ang kopya sa akin. Okay? Tsaka ito po ay hindi gawa-gawang papel na makonsider natin na poison letter, but this was sent to the PNP, received by the PNP, and validated. Ibig sabihin, inimbestigahan ito ng PNP higher-ups. So, hindi ito papel na pang punas lang ng puwet. Colonel, no? Kasi in-entertain eh. No? Considered na ito as public document and ginastusan na ng PNP ng resources because they conducted validation. Kaya, hindi ito bagay na hindi namin dapat pansinin. Alam mo, kung hindi naman ito ni-receive ng PNP at wala akong informasyon na nag-conduct ng investigation, sa totoo lang, ang PNP, hindi ko naman yan papansinin eh. Yung padalhan mo lang ako ng papel tapos walang pirma at walang pangalan. Kailan ba ako tumanggap ng ganyan at tinalakay ko sa radyo? Wala. But because this was received and investigated by the PNP, now it becomes a public interest, Colonel. Kaya, in-entertain ko. Pero, bago ko siya tinalakay on air, pinatawagan ka muna. Sinisit ka for interview para masagot mo kaagad, para mabigyan ka ng pagkakataon na maipaliwanag ang side mo. Problema sa'yo, ewan ko, may galit ka ba sa akin, Colonel? Todo Latigo. Todo Latigo. Bakit pag ako ayaw mo magpa-interview? O, sa ibang istasyon nagpapa-interview ka. Nanghirap sa inyo eh. Dito yung issue tinatalakay. Sa iba kayo sumasagot. Para klase naman. Kung sa babae pa, iba yung nangliligaw sa'yo, iba yung sinagot mo. Dahil parang hindi ka naman marunong manligaw kung ganyan. Ikaw nga yung manligaw sa babae. Iba yung nagtanong na mahal mo ba ako? Tapos sabihin mo, ay hindi. Mahal ko ay iba. Ano to? 3 sulok na pag-ibig? Mahal kita. Mahal niya ay iba. Tama ba yun? mahal kita. Tama ba yun? Doon sa Laaw? Mahal. Para naman tayong may love triangle nito eh. Para naman tayo may love triangle, Colonel. Ako nanliligaw sa iyo, sakit naman sa damdamin niya, no? Kaya nasasaktan ako, Colonel, sa ginagawa mo eh. Minamahal kita, nililigawan kita. Tapos yung iba na hindi ka naman nililigawan, sasabihin mo yun ang sila ang sa kanila ka sasagot at sila yung sasabihan mo na sila ang mahal mo. Eh ako yun ang nililigaw sa iyo. Sabihin mo na lang sa akin na busted ako. At sana naman manligaw naman sila. Hindi ka naman nililigawan, sinasagot mo. Ako nang nililigaw sa iyo, ayaw mo sagutin. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? 'Di ba? Kung ikaw mga ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko.
Anong maramdaman mo? Imagine, ako ang nagtatalakay, doon sa kabilang sa ibang istasyon siya sumasagot. Baw, Todo Latigo. Latigo. tamang pag-ibig, maling panahon. Ano gani mga kanta ng mga pang-love triangle ng mga kanta? Ha? Ano nga mga kanta? Mahal kita, mahal mo siya, mahal na ang bigas. Ay, nako, sige. Pero ganito, Colonel, seriously, Colonel. Alam mo, mahal kita, Colonel. Kaya nga gusto kong gamitin mo sana yung programa ko na maipaliwanag mo sa publiko yung side mo. Wala namang ano eh. Kasi kung bias ako, Colonel, hindi na kita liligawan, hindi na kita pakontakin. Di ba? Kung bias ako, bakit? Kita mo? Kung bias ako, wala, Colonel, no? Wala po akong masamang kwan sa inyo, wala po. Nagtatrabaho lang po tayo. At this is a public interest. Kaya wala po akong ibang agenda. Sa totoo lang, Colonel. Wala akong dahilan. Hindi po ako namimersonal. Wala naman tayong wala. Di ba? So yung akin lang po, we are talking about this is a controversy na kumakalat, hindi lang naman sa akin nakarating. Ang daming nagsasabi. Kaya kung hindi ko to tatalakayin, baka sabihin naman nila na bias ako sa'yo. Sabi niya, ay Jonathan, bias ka eh. Kakampi mo kasi si Colonel De Dios, kaya hindi mo matalakay. Di ba? So nalalagay din ako, Colonel, sa gitna. Kaya ako, sabi ko, I will entertain this dahil inimbestigahan naman to ng PNP, but I will get your side. O, kaya lang, problema, ay, tumatanggi ka. So, wala akong magawa. Ayaw mo. Pero ganito, Colonel, dahil sa pagiging porsigido ko, nakunin at malaman ang version mo, in-interview ko si Police Colonel Crisaleo Tolentino, yung ating PNP Provincial Director. Imagine that. Nag-extra effort ako. Sabi ko, kung ayaw ni Colonel De Dios magpa-interview, interviewin natin yung mataas na opisyal ng Aklan PNP kasi sila naman ang nagsagawa ng validation. Okay? Para lang malaman talaga yung kung ano man yung resulta, may katotohanan ba tong mga reklamo na to against you? Kasi unfair naman na imagine akusahan ka ng ganito karami. No? And sa mga mamamayan natin na nakakatanggap ng kopya nitong letter na to, kung isang side lang at hindi maipaliwanag yung side mo, baka maniwala. Kaya kami, sinusubukan kunan ka ng iyong side, ayaw mo, so talagang naghanap, imagine, talagang naghanap kami ng paraan para makuha yung other side, yung side mo. Malaman kung ano ang resulta ng investigasyon ng PNP. Now, standby sa aton pagpanumbalik, i-plaster ko kinyo ano wrong resulta. Ano po ang resulta dahil nagsagawa ng validation or investigation initial ang PNP higher-ups. Ano ang resulta ng kanilang validation? In fairness, extra mile na effort ito, Colonel, kasi ayaw mong sumagot, kami naghanap ng paraan para mailatag yung side mo. Okay? Maganda naman to kasi para hindi rin self-serving sa part ni Colonel De Dios. So anong resulta ng validation ng Aklan PNP? Standby with Colonel Tolentino, ang aton Provincial Director. Todo Latigo. Todo Latigo. Okay, kasama natin si Police Colonel Crisaleo Tolentino, ang ating Aklan na PNP Provincial Director, no? PD, nakarating po ba sa inyo itong reklamo na
pinadala actually sa PNP Regional Office 6 against kay Colonel De Dios ng Malay PNP, sir? Actually, sir, nung pag-assume ko, yun yung inabutan ko na parang katatapos lang ng validation ng ating mga ng validating team. At nasagot na rin yan ng Aklan PPO, nakapagbigay na ng feedback sa findings. At siguro yung PRO6 nagbigay na rin ng report nila sa Krami. Okay. But yung so far nga, bali nakarating ito, sir, hanggang sa Krami? Ang complaint? Parang nakarating na sa Krami yan, opo. Nakarating na sa Krami, kaya pinapavalidate. Pero sir, yun nga, ang findings na, yes sir, go ahead sir. Oh, sir, so ganito po, no, para mailatag naman natin yung side niya, kasi for sure sa validation ninyo, na nakunan nyo rin siya ng side at na-counter-check nyo rin yung mga specific na mga minention sa complaint, no? Yes, pwede nyo po bang maside, sir, para po sa patas na pamamahayag, malaman din namin na ating mga kababayan kung ano naman po yung inyong findings at ng side, ano po ang justification po ni Colonel De Dios, sir? Actually, nung nag-validate tayo, hindi ang side ni Colonel De Dios ang kinuha natin. In fact, unaware ka initially na mayroong ginawang validation. So, yung mga naka-mention doon sa letter na mga personality at mga grupo ay pinuntahan ng ating validating team at so far naman negative naman yung result, meaning hindi totoo yung sabi nila, hindi totoo yung mga accusations doon sa letter. Lumalabas nga ngayong letter na ay poison letter lang. Sir, bali, if we will mention if not all, no, halimbawa sir, yung sinasabi doon una na nag-stay siya ng 1 year for free, almost 1 year sa La Carmela Hotel, hindi totoo yun, sir? Sabi ng taga La Carmela, hindi totoo. Okay. Kung yun ang nakuha na na nakausap ng validating team natin, ay hindi totoo. In fact, sabi na hindi ang gaganda nga ng pakitungo ni Colonel De Dios sa amin. That's according to La Carmela or ibang sources diyan. Tapos mayroon pang ibang allegation na katulad ng mga boatman, mga ganon. Sige sir, ako po, kung matatandaan niyo sir, no? Meron din pong sinasabi na yung supply or rice allowance na binibigay ng LGU Malay ay kinonvert niya raw po sa cash. Na-validate din po ito, sir? Yes, na-validate din. In fact, parang nakakuha din yata tayo ng statement sa LGU Malay na di ko na ma-recall but hindi totoo daw ma-encash kasi imposible daw ma-encash dahil nga basta may scheme sila doon na imposibleng ma-encash. May scheme sila. Ibig sabihin, may scheme ng pag-release yata ng hindi na bigas. Siguro na ang bigas na hindi pwedeng ma-encash parang gano'n. So ibig sabihin natutuloy pa rin yung supply ng bigas assistance sa PNP. Di ko lang alam po after noon kung tuloy-tuloy basta sa accusation na ini-encash parang kontrary yung nakuha ng validating team natin. Sir, yung sinasabi po na may 60% share actually ang PNP Malay sa enforcement fines or penalty sa curfew hour na ordinance ng LGU na napupunta daw sa PNP? Lumalabas po din ng ating validation na hindi po totoo at siguro pwede niyo ring matanong yung LGU Malay kung ano man ang arrangement nila. But so far, hindi daw totoo yun. Okay. So, convincing po sa validation na pinakandak ninyo without the knowledge of Colonel De Dios, as you said, na walang katotohanan yung mga nakasaad doon sa sulat na yon. Yes po. So far, convincing po. At so far, lahat ng encounters na nakausap, na na-interview ng ating validating team ay all praises naman din kay Colonel De Dios in fairness to him, no? Okay. Pero hindi ibig sabihin na kinukonsinti natin kung mayroon man siyang kamalian. So, generally, ang masabi ko doon sa letter na yun ay parang, yun nga, hindi supported sa actual validation. Facts. So, hindi supported by facts. In fact, pwede din sigurong I'm also challenging siguro encouraging other parties to contact those persons na mention sa letter kung totoo man. Kung totoo man, ay pwede na silang magreklamo o mag-execute ng affidavit against Colonel De Dios kung meron man siyang ginagawang hindi maganda. Ibig sabihin, sir, kung seryoso sila sa kanilang allegation, dapat mag-file sila ng
formal complaint para talagang mayroong maipresent na ebidensya. In-encourage namin silang ganon para naman ay kami sa PNP hindi naman kami nagtotolerate ng ganon. In fact, sabi ng ating si PNP, black eye yan kung mayroon mang ganyang totoo na mga ginagawa ng ating kapulisan, black eye yan sa organization. At those are only few percentage ng ating whole organization. Yes, so kailangan nating, kung mayroon mang ganon, kailangan natin yang tanggalin sa serbisyo o ipoprone natin sila from the organization para hindi madama yung kabuuang itsura ng organisasyon. Sir, confirm ko lang po, kinunan nyo pa ng side si Colonel De Dios o hindi na? After nung validating team yata natin, parang kinuna na siyang sa ibang allegation. In fact, he was able to present nung sa allegation na sa may parlor yata na nagpapalibre daw. Nagpapalibre. He was able to show mga resibo nung nung mga transaction payment nila through GCash. GCash doon sa parlor. And then in fact, yung parlor mismo, hanggang ngayon naman ay parang okay naman sila kay Colonel De Dios. Wala naman silang reklamo. Okay. So may official reply na sinubmit po si Colonel? Sa amin wala, pero yung validating team natin may report sa which is confidential kasi nga dapat sana nga alam ni Colonel De Dios yun eh. Pero doon sa nakakuha tayo ng after the validation, nakakuha tayo ng side niya sa kung ano mga maipakita niya na to disprove sa mga allegation. Okay. Colonel, so considered na po ito na as far as this controversy is concerned sa official validation conducted by PNP, close na to. Unless yes, sir, as far as yes po. Ito nga, initially, yun ang findings natin na walang katotohanan yung allegation dyan sa letter. Pero hindi na ibig sabihin na pinawalang sala natin si Colonel De Dios kung meron man siyang ginagawa na may magre-reklamo. So, I'm also encouraging kung meron man katotohanan yung mga allegation o iba pang pwedeng nagawa niya na hindi maganda, ay lumabas na sila at hindi naman tinotolerate ng mga ganitong gawain sa PNP. So, makakaasa sila na ang PNP ay talagang mag-i-entertain man kung anong yung mga reklamo nila. Okay. Anyway, in general, Colonel, without specifically referring kay Colonel De Dios, meron po ba kayong reminder, sa ating mga kapulisan, not only sa Boracay, but even in other municipalities of Malay, yung pong mga ganito, although hindi naman sa inyo nga sinabi, na hindi naman ito totoo, pero if ever meron mang attempts or may nangyayari, may paalala po kayo sa ating mga kapulisan, the men and women of Aklan PNP, Colonel Tolentino, sir? Yes po. In fact, just this morning meron tayong meeting with the chiefs of police and other unit chiefs, we are reviving or parang pinapaigting natin yung squad system natin. Kung maalala nyo, meron tayong yung squad system na para bang ito ay parang isang group, small group na magbabantay sa bawat isa. Yun. Mga posibleng mga gawain. At hindi lang hanggang squad level, kung hindi merong body. So, halimbawa, ikaw body sa isang pulis na alam mo meron siyang ginagawang hindi maganda, you are obliged to report that, to raise that concern sa squad mo para ma-address ito. At kung darating sa point na yung pulis na yun ay talagang nagka-problema, nagawa niya yung hindi maganda, ay liable yung kabady. Mananagot siya for failure to yung sa natin, internal cleansing, yung prevention. Yung sa prevention na state, so para ma-prevent sana na makagawa siya ng masama. Yun yung pag-address natin ngayon. Alinsunod din yan sa reminders ng ating Chief PNP nung pumunta siya sa PRO6. Colonel, may mga way po ba na pwedeng mag-report ang ating mga kababayan sa inyo na siyempre kapag pulis yung irereklamo, meron issue of security din yung mga kababayan natin na nagiging hadlang para talagang magsabi sila. Meron po bang paraan na makakapag-report sila na mapoproteksyonan din yung kanilang seguridad? Yes sir, meron tayong sa isumbong. Pwede lang ma-search yun kung paano mechanics nun. But definitely yung lahat na reklamo na doon through text or sa Facebook ay inaaksyonan. At kasi nakaka-record yun, hinahanapan tayo ng progress every individual complaint. Okay. So, yun na lang isumbong, hindi na sila pupunta ko sa malayo.
Ano lang. Available lang sa fingertips nila yung isumbong na yun using their cellphone. Okay. Sige. With that, Colonel, may mensahe po kayo sa ating mga kababayan sa Aklan, sir, as PNP Provincial Director. Yun lang po. Nakarating nga sa amin yung kumakalat ngayon sa social media. Kunting ingat lang po sa pag-post natin yan kasi they can be liable of cyber libel pagka wala namang basihan yung pag-post nila doon. Especially na just mere allegation na hindi naman pa kayang suportahan ng ibang ebidensya or statements. So pagka mga ganon ay iwasan lang muna natin at kung meron mang pananagutan o nagawang kasalanan yung isang pulis ay wag silang atubiling magreklamo at aksyonan din naman natin yan. Okay. Salamat Colonel Tolentino, sir. Thank you, sir. Buhay po kayo. Salamat po. Thank you po. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikilingan. Okay. So, maliwanag mga kababayan na nag-conduct ng investigation ang higher ups ng PNP, no? May tinatawag silang validation. So, may kinandak silang validation at pinuntahan yung mga at kinausap yung mga na-mention na mga establishments, personalities sa nasabing reklamo at lumalabas sa validation na wala namang nagsabi na totoo yan. Dinideny nila na hindi po totoo yan. O yung Carmela daw nagsabi hindi po totoo yan. Yung local government nagsabi na hindi po totoo yan na kino-convert sa cash. Yung parlor na sinabing magpapalibre, hindi po totoo yan. At yung iba pa, marami kasi no na naka-stipulate doon sa complaint na pinadala sa PNP Regional Office 6 at nakarating pa hanggang sa Camp Crame. Okay? So, at least nailatag natin na kung hindi man magpa-unlock ng interview sa atin si Colonel De Dios, mga kababayan, ay nahanapan natin ng paraan na mailatag yung other side. No? Yung side ng mga accusations and official validation findings, no? Ang ating ipinarating sa inyo, pinarinig mula mismo sa kay Aklan PNP Provincial Director Crisaleo Tolentino. Okay ba, Colonel De Dios? Para sa iyo. No? Para sa iyo. Ayaw mo magpa-interview, so naghanap kami ng paraan. And so far, the interview was favorable to you. Ang finding sa validation ay favorable sa iyo. Now, ngayon, although sabi naman ni Colonel Tolentino, hindi naman ibig sabihin na yun ang resulta ng validation ay tapos na. Initial pa lang yun. Kung itong nag-aakusa, naintindihan naman natin na ayaw magpakilala for reason of safety and security niya, pero kung ikaw, kung nakikinig ka, yung gumawa ng letter na ito na pinadala sa PNP hanggang sa higher ups, china-challenge ka ng Aklan PNP na kung meron kang maipipresentang mga piece of evidence or evidences, mga ebidensya sa allegations mo na napakarami against kay Colonel De Dios, lumantad ka na lang. No? Lumantad ka na lang, ilabas mo yung mga ebidensya mo, patunayan mo para makaproceed ng proper investigation talaga ang PNP. Kasi as of now, validation pa lang ang kaya nilang gawin kasi wala naman silang pinanghahawakang mga ebidensya that will warrant a formal PNP investigation if
it is a challenge to the ethical standard of the PNP against Colonel De Dios. Tama? Kasi sabi ko nga, yung complainant na to, napakaraming alam tungkol kay Colonel De Dios. Imagine sa letter niya, na pati yung pagsakay sa speedboat, alam niya, pati yung may mga sinasabi siyang gano'n, no? Pati yung mga tawag dito, enforce ng ordinansa, pati yung mga transaksyon daw sa mga andoks, pati yung paggamit ng van ng andoks nung dumating si General Eliazar, alam niya. Sabi ko, di ba kahapon kung nakinig kayo? Sabi ko, daming alam ng gumawa ng complaint na ito. Siguro malapit siya kay Colonel De Dios. Siguro malapit, nakikita niya yung araw-araw na routine at activities ni Colonel De Dios. So, sino ba ang malapit kay Colonel De Dios na nakaka-observe nito? Baka pulis din. Baka pulis din ng Boracay. Tagapagtanggol ng mamamayan, Jonathan Cabrera, komentaristang walang kinikilingan. Maganda naman yan na nauobserbahan mo, may nakikita ka at ayaw mong itolerate. Maganda naman yung intensyon na yan, bossing, kung sino ka man. Pero alam mo, kung talagang seryoso ka, kasi appeal mo na i-relieve or i-transfer, ayaw niyo kay Colonel De Dios. Di ba? Yun ang pinaka-appeal niya, the final appeal and prayer of the complainant. Sabi niya, nakakatakot po siya sa amin na malayno na taklanon, hindi po siya nababagay dito. We are praying for your proper decision. So, paano magsasagawa ng proper decision at yung inihiling mo na ilabas siya sa Aklan dahil hindi siya nababagay dito sa atin sa Manay or sa Aklan, hindi naman ganun kadali gawin yun. No? In fairness kay Colonel De Dios, na wala man lang kahit ni isang ebidensya kang maipakita tapos i-relieve lang siya. Because, it will also cause a bad precedence and will create low moral. No? Maglo-low moral kasi yung ibang mga PNP din kapag ganyan ang magiging attitude ng higher ups ng PNP. Na akusahan ka lang kahit walang ilatag na ebidensya ay i-relieve ka, i-assign ka sa ibang lugar, mga ganun. In fairness, no? Hindi rin yan magdudulot ng maganda. Kaya ang challenge sa iyo, bossing, kung sino ka man, ito ang challenge, no? Maglabas ka ng ebidensya, magpakilala ka. Kasi yun na, nagsagawa ng validation ng PNP, and according sa PNP, wala lumalabas sa kanilang findings sa validation, walang katotohanan. Ni isa sa mga pinagsasabi mo. So ngayon, sa dami ng mga inakusa mo kay Colonel De Dios, maglabas ka rin kahit isa lang. Kahit isa lang. Patunayan mo, maglabas ka, mag-execute ka ng affidavit. O kahit nga siguro hindi ka na mag-execute ng affidavit. Kahit hindi ka na mag-execute ng formal complaint, maglabas ka lang ng ebidensya. Kasi the PNP can conduct investigation motu proprio. No? Because naintindihan naman ng PNP, ini-entertain nga ng PNP yung text lang isumbong, di ba? Isumbong. No? Magkakandak ng investigation, but alangan namang yung validators pa ang maghanap pa ng ebidensya hanggang validation na, totoo ba to? So tatanungin nila yung mga sinabing tao, mga sinabing lugar, sinabing negosyante, tinatanong, sir, totoo po ba to? Sige na po, huwag po kayo matakot. Kung totoo po ito, sabihin niyo po. Ay, hindi po totoo yan. Diba? We do not know. They will deny kung may katotohanan man, but they are denying it. No? With all due respect and in fairness. Okay? So, yun ang challenge. We are not saying na hindi talaga totoo.
We're not saying baka dinideny lang. But the point is, mas maganda ngayon na nailabas na ito, pinag-usapan na natin, dinanong na natin ng PNP, validation nila negative, walang katotohanan, then it's now back to you. Balik sa'yo. Kung sino ka man. Doon ako, police din to ng Boracay, no? Latigo. Dahil sa dami mong mga sinasabing pagkakalap, pati ba naman yung pagpapasalon at pagpapahaircut ni Colonel De Dios, nalaman mo pa, Sos Mariusep. So ibig sabihin, talagang marami kang alam na nakikita dyan kay Colonel. Then, please, no? Yun ang appeal sa'yo, mismo ni Aklan PNP Provincial Director Tolentino. Hindi naman niya sinasabing wala talagang katotohanan, sabi ni Colonel, no? Basta lumalabas lang sa validation, dinideny, and now it's the challenge, no, sa mga complainant, na maglabas ka ng ebidensya. Labas ka ng ebidensya. Diba? Para mabalikan at makandak talaga ang motu proprio investigation. Kung may tapang ka, dahil pulis ka naman, marami namang mga pulis na mga matatapang na talagang they are anti-police corruption and talagang gusto nilang depensahan yung kanilang uniforme na wag madungisan. Sabi nga ni Colonel De Dios, black eye yan sa PNP kung totoo yan, kaya dapat tanggalin yung mga ganyan kung totoo. Patunayan mo. Sa complainant, lumabas ka. Patunayan mo. Para kung sa tingin mo ay hindi tama na nandyan si Colonel De Dios, may rason ang higher ups na tanggalin siya. Nandito kami ako. Imagine, tinatalakay ko ito, dinadala ko ito, inahandle ko kahit magalit pa sa akin si Colonel De Dios. Sabi nila, hinahanap daw ako ni Colonel. Ewan ko ba? Todo Latigo. Okay. Diba? Ako nandito. Ako na ngayon ang lumalabas na masama nga eh. Para sa akin na sila nagagalit dahil bakit ko daw ito tinalakay in public. I like to explain again, no, mga kababayan. Kung hindi, in-entertain nga ng PNP, nag-conduct nga yung PNP ng validation. So ako naman, wala naman akong conclusion na sinabi. Colonel, noong nakaraang, yes, ilang araw ko na itong tinatalakay kasi hindi ko naman pwedeng ubus-ubusin yung oras ko. Pero sa pagtalakay ko, wala po akong sinabi na totoo o nag-conclude ako na totoo. Ang sabi ko nga, in fairness and with all due respect, let us give Colonel De Dios the benefit of the doubt. Kahit maiksi lang yung kanyang paliwanag, ipatalakayin at sabihin natin at maghanap tayo ng iba pang paraan para malaman yung side niya. Ayun, in-interview natin, PNP, Provincial Director. Kung kailangang interviewin ko ang Regional Director ng Kamkrami, gagawin natin. Kaya lang para yun na nga, pareho lang, pare-pareho lang din naman ang sasabihin. Okay. So for the meantime, mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Okay? Ganito na lang muna. Pag may lumabas na magpe-present ng kanyang ebidensya, tina-challenge ngayon ng PNP, tina-challenge ko rin. Kung sino man yung nagreklamo, maging matapang ka, come out to the open, mag-present ka ng ebidensya, then we will treat and tackle this again. But hanggat walang lalabas na ebidensya, mga kababayan, ang programang Todo Latigo will suspend muna sa pagtalakay nito. Kasi kung wala namang bago, pabalik-balik tayo, parang hindi na maganda yan. No? Kaya, okay, unless may lumabas na ebidensya at development balang araw, tsaka kung i-inform nyo naman ako ng mag-aga, wag naman yung isang buwan na palang napadala tong reklamo na to, ngayon nyo lang ako pinaalam. Tuloy, sabi ni Colonel, matagal na yan. Nagtataka tuloy si Colonel De Dios, bakit ngayon ko tinatalakay? Ngayon ko lang nalaman, Colonel, hindi ko naman, kung nabigyan sana ako nung nakaraang buwan ng kopya nito, di last month pa natin tinalakay ito. Todo Latigo. Anyway, Colonel, dapat pasalamatan mo rin ako kasi through me and through this program,
nalaman namin ang result ng validation at ipapaalam namin ito sa publiko. Okay, newsroom, gawan nyo ng balita, ha? Gawan nyo ng balita, newsroom, Katodo Merian, ha? Gawan din ng balita to, i-post din sa Facebook na walang katotohanan ang mga akusasyon sa Malay PNP chief ayon sa resulta ng PNP validation. O yan, ha? Para balance. No? At least malagay na natin yung other side. Na-delay lang to. Kasi nga kagabi ko lang na interview, recorded, no? Si Colonel Tolentino. Hindi pa naman huli ang lahat. Magiging bias tayo kung hindi natin gagawa ng balita. Yung side na yan. Todo Latiko. Mga kababayan, this is a public interest issue, no? Hindi naman to pwedeng tahimik-tahimikan lang natin. Pinadalhan tayo. O baka sabihin naman nila na takot, Jonathan, di naman kayang mantalakay ng ganyan. Okay, tsaka again, as I said, no, kung ito po ay hindi naman pinansin ng PNP Regional Office 6 or ng Camp Crame, hindi ko rin ito papansinin. Kaya lang pinansin nila, nag-conduct sila ng investigation. Ibig sabihin, they use the government resources in conducting validation. Ginamit na nila ang pera ng taong bayan. Then, I have a reason para talakayin ito because it becomes a public interest na, mga kababayan. Maliwanag? Pagtanggol ng mamamayan. Jonathan Yun lang, Cabrera, Colonel. komentaristang walang kinikilig. Maliwanag ba, Colonel De Dios, sir? Yun lang, no? Medyo tatampo lang ako sa iyo kasi ako yung nangliligaw sa iyo na interviewin ka, sa iba ka sumasagot. Ano ba naman yan? Ako yung nagmamahal sa iyo, tapos iba yung iniibig mo. Para namang binasted mo ako. Mahal kita. Mahal niya ay iba. Umibig nila hindi mahalaga. Mahal kita. Mahal. Bukas.